substitution will be our candidate will pick one question. At syempre, ibibigay mo siya kay Miss Ivy. Ivy? So now, Miss Tony Fowler, you can pick your question. Again, you can answer in Tagalog or English kung saan ka komportable. Alright, so question number? Candidate number 1, you got question number 7. Ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng LGBTQIA+ community? Aking ulitin. Ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng LGBTQIA+ community? Magandang gabi po sa inyo lahat. Para po sa akin, ang malaking hamon na malaking hamon na kinakaharap ngayon ng LGBT ay ang sakit na HIV. Bakit? Dahil sa ating LGBT lumalaganap ang sakit na sakit na HIV na kung saan kailangan nating tuldukan, kailangan nating ipaglaban na mawala ito sa ating bansa, mawala sa ating mundo. Yun lamang po, maraming salamat. Candidate number 2, this is your question. Question number 8. Listen very carefully. Kung mabibigyan ka ng karagdagang 1 oras bawat araw, paano mo ito gagamitin? Uulitin ko. Kung mabibigyan ka ng karagdagang 1 oras sa bawat araw, paano mo ito gagamitin? Siguro po gagamitin ko ito para po itama ang aking mali. Itama po ang bawat mali na nagagawa natin sa araw-araw upang sa gayon, mas maging mabuting tao tayo para makatulong tayo sa iba, para maibahagi po natin ang ating kaalaman. Ang pagiging mabuting tao ay kaakibat nito po ang pagiging mabait para po magkapagbigay tayo ng pagkalinga sa bawat isa upang sa gayon magkaroon tayo ng maunlad at payapang mundo para po sa ating lahat. Yung lamang po at maraming salamat. Yes, thank you. Candidate number 3, nabunot mo ang question number 13. Ano ang pinakamagandang payo ang natanggap mo mula sa iyong ama? Uulitin ko. Ano ang pinakamagandang payo na natanggap mo mula sa iyong ama? Sa totoo lamang po, lumaki po ako ng walang ama. Ngunit dahil sa aking lola na tumayong magulang sa aming magkakapatid, ang lagi niya pong paalala ay palaging maging mabuti sa kapwa. Sapagkat sa pagiging mabuti, sa pagiging mabuting tao, marami ang tatanggap sa iyo at magmamahal sa iyo. Yun lamang po at maraming salamat. Yes, thank you so much, candidate. Question number 1. So listen again. Ano sa iyong palagay ang pinakamaling akala sa pagiging isang bakla? Again, ano sa iyong palagay, ano ang pinakamaling akala sa pagiging isang bakla? Good evening, everyone. I think the biggest misconception in LGBTQ community is the word lust. It is actually the word that everyone is thinking of the LGBTQ community. Ang iba po sa mga kalalakihan ay ang tingin lang sa amin ay libog lang ang alam. Pero ang tunay na nararamdaman po namin is naghahanap lang po kami ng tunay na pagmamahal, tunay na taong magpupuno ng pagmamahal sa amin sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat. Candidate number 5, nabunot mo ang question number 11. Kung maaari kang magsimula ng isang kawang gawa or charity, ano ito at bakit? Ulitin ko, kung maaari kang magsimula ng isang kawang gawa or charity, ano ito at bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na maggawa ng isang charity,
ay ang pagtuturo sa tao kung paano rumispeto sa gaya namin mga bakla. Dahil ang pagrespeto sa aming mga bakla, marunong kayo rumispeto sa aming mga bakla, ay rerespeto hindi lang kayo ng nakararami. Dahil lagi yung pagkatatandaan, hindi lang kami basta bakla. Ito lamang po at maraming salamat. Okay, so candidate number 6, this is your question. Question number 9. Sa panahon ngayon, maaari ka pa bang mabuhay ng walang social media? Again, sa panahon ngayon, maaari ka pa bang mabuhay ng walang social media? Magandang gabi, Lukban. Pero para po sa akin, kaya ko pong mabuhay ng walang social media. Kasi nung panahon pa po ng hapon, sila po ay nabubuhay lamang sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng halaman, at kung paano sila mamumuhay sa pang-araw-araw. Without social media, hindi po natin kailangan magawa lahat. Pero kaya natin gawin ng walang social media. We can even learn more without social media like Facebook, Twitter, Instagram. We can learn from our own things. Because love, respect, and social media is only one communication. And that's all. And thank you. Agus Lukban. Candidate number 7, your question is question number 10. Ano ang maipapayo mo sa isang batang miyembro ng LGBTQIA+ community? Uulitin ko. Ano ang maipapayo mo sa isang batang miyembro ng LGBTQIA+ community? Ang maipapayo ko sa isang batang miyembro ng LGBTQIA+ community ay maging malakas dahil katulad ko, habang ako ay lumalaki, nakaranas ako ng diskriminasyon o pangungutya mula sa aking komunidad. Kaya ito ang aking ipapayo, kailangan mong maging malakas upang masurpass mo ang challenges ng buhay. Maraming salamat. Okay, so question number 15. Listen. Paano mo mababago ang pananaw ng nakararami tungkol sa kanilang paniniwala na ang beauty pageant ay para lamang sa magaganda ang muka at magaganda ang katawan? Again, paano mo mababago ang pananaw ng nakararami tungkol sa kanilang paniniwala na ang beauty pageant ay para lamang sa magaganda ang muka at magaganda ang katawan? Magandang gabi muna sa ating lahat. Unang-una pa, ang beauty pageant ay hindi limited sa dahil lang sa ikaw ay maganda. Tulad namin ngayon, nagse-celebrate tayo ng iba't ibang uri ng ganda. Hindi man maganda ang katawan tulad ng inyong iniisip na lagi. Ngunit, marami sa amin ang nagpapakita ngayon ng talento at katalinuhan na meron din ang normal na sexy sa inyong pag-iisip. Yun lamang po at maraming salamat. Candidate number 9, here's your question. Question number 2. Sa paanong paraan mo gustong maalala ka ng ibang tao? Uulitin ko. Sa paanong paraan mo gustong maalala ka ng ibang tao? Siguro, gusto kong maalala ko ng mga tao kapag ako'y nawala na sa mundong ito bilang si Max na isang bakla. Isang bakla na responsable at may pangarap sa buhay, hindi lang sa sarili niya kundi sa kanyang pamilya. Hindi dito nalilimit ang kanyang kakayahan, bagkus ang pagtulong sa kapwa at ang pagpapaalala na kailangang irespeto ang bawat tao, anumang kulay, anumang hugis, anumang edad. Kailangan ng pantay-pantay at respeto upang makamit natin ang kapayapaan at kaunlaran na ating inaasam. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, so you got question number 5. Sa iyong palagay, ano ang pinakamagandang katangian ng isang lukbanin? So again, sa iyong palagay, ano ang pinakamagandang katangian ng isang lukbanin? Ang pinakamagandang katangian po ng lukbanin ay ang pagiging marespeto at mapagmahal sa kapwa. Because nung nanirahan po kami dito, na-appreciate po namin ang pagtanggap at pagmamahal ng bawat isa. Dahil dito na po nasimulan ng paglaki ko na hindi po porket sa iba ako lumaki,
Pero dito po kami nanirahan, na-appreciate ko po ang pagmamahal at pagmamalasakit ng bawat isa bilang Lukbanin. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, candidate number 11, here's your question. Question number 6. Kung tutuparin ang isa mong kahilingan, ano iyon at bakit? Ulitin ko. Kung tutuparin ang isa mong kahilingan, ano iyon at bakit? Magandang gabi po sa ating lahat. Kung tutuparin ko po ang aking kahilingan, ito po ay mapagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Bakit? Ako po ay lumaki sa aking lola na hindi nakatapos at lumaki po ako na tumayo sa aking mga sariling paa. Natuto po kaagad akong tumayo sa aking mga sariling paa at nagbalat ng buto. At kung ako po ay pagbibigyan uli ng pag-aaral po ang aking tutuparin. Yun lang po at maraming salamat. So you got question number 4. Paano mo maipakikilala ang Lukban sa ibang bayan? So again, paano mo maipakilala ang Lukban sa ibang bayan? Well, paano ko nga ba ipapakilala ang aking sarili sa ibang bayan? Ang Lukban sa ibang bayan? Well, dadalhin tayong mga Lukbanin ay laging may ngiti sa ating mga labi. Meron tayong pagkakaisa na aking dadalhin sa ibang bayan upang umangat, umanlad, na makilala ang bayan ng Lukban na may ngiti sa labi na aking magiging sandata. Because joining this pageant gives me the opportunity to be loved, to respect, and to be respected. Because we are existing, we are incredible, we are spreading love and happiness. Mabuhay bayan ng Lukban! Candidate number 13, you got question number 12. Ano ang pinagmamalaki mo bilang isang Lukbani? Again, ano ang pinagmamalaki mo bilang isang Lukbani? Maraming salamat po sa katanungan. Ang pinagmamalaki ko po bilang isang ako'y Lukbanin itong pagiging mabuting tao. Dahil once mabait ka sa kapwa, mabait din sa iyo ang mundo. Maraming salamat po. Candidate number 14, you pick question number 14. Ayan. Ano para sa iyo ang salitang plus size queen? So again, ano para sa iyo ang salitang plus size queen? For me, the word plus size queen must possess 3 things. It is acceptance, humility, and being a leader. First, acceptance. Because we are different from others, as they say. We are plus size, we are voluptuous, but we are thick and juicy. We are beautiful in our own way. So we must accept ourselves in order for others to accept us. Next is humility. Humility because the one who bears the crown must always put their feet off the ground, because in our community we feel discriminated even inside our community. I think that kindness and humility, empathy towards others must be a trait for a plus size queen. And last, being a leader, because being a queen is being a good leader. You must listen to your subordinates. You must listen to the community, to the society, in order for them to listen to you, and for order to them to take the knowledge that you give to them. And always remember that hindi lang tayo bakla. Bakla tayo. Bakala. Bahagi kami ng lahat. And I thank you. Question number 3. Kung ikaw ay isang produktong Lukban, ano ka at bakit? Uulitin ko. Kung ikaw ay isang produktong Lukban, ano ka at bakit? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ako po ay magiging produkto ng isang Lukbanin,
ang pipiliin ko po ay ang pansit habhab. Dahil po ang pansit habhab ay kilalang kilala sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, kilalang kilala po ito sa buong mundo. At ang pansit habhab po ay nakakatulong sa ating turismo sa pagsapit ng Pahigas. Maraming nakakatikim ng pansit habhab. Yun lang po at maraming salamat.